So ayan, patutuyuin po muna natin siya para malaman natin kung lahat ay napasadahan ng liha bago natin siya sasabunin ng dishwashing liquid. So pupunasan ko muna ng basahang tuyo. So kung mayroong makintab, yan katulad niyan, medyo makintab, ito, papasadaan pa natin ng liha yan bago natin sasabunin. So ayan, no? Kailangan mawala po yung mga makikintab. So ayan, no? Ito. So lilihain natin ulit yan. Pasadaan na po natin ng liha kahit hindi na wet sanding para makita nyo. Kasi pag wet sanding natin, hindi natin makikita. So okay na po at bubugan ko na ito ng urethane red. Yan. Ang mixing ratio nga po pala nito ay 3 parts ng urethane red, 1 part ng urethane catalyst, at 4 parts ng urethane thinner. So, inaanggihan ko lang yung mga portion na nagkaroon ng damage. Then, pagka okay na siya, pantay na yung kulay, patutuyuin mabuti, then bubugahan na po ito ng urethane top coat clear. So ito po, tapos ko na pong i-retouch ng red. So wala na siya mga tama. Then, after matuyo, ay bubugahan ko na po ito ng top coat clear. Ang gagamitin ko nga po palang top coat clear dito ay Hipig 400S Titanium 2K Clear. Ayan po, bali ang ratio niya ay, ito po, ayan, 4:1. Ibig sabihin ng 4:1, ito po kasi apat na dami po yan nitong activator niya. Kalimitan po din tawag dito ay catalyst or hardener. Pero sa kanya activator po. Ayan po nakalagay. Activator. So ibig sabihin ito po ay 4 parts nitong dami ng lalagyan ng activator. So yan, pagka dinivide nyo yan, 1, 2, 3, 4. So apat na garire. Pag mimixin nyo po itong dalawa na to. Then ito nga pala ay ayan, no thinner na. So kaya hindi masaya lang ibuga ito. Dito ay naiiwasan magkaroon ng reaction or wrinkles. Nasa spray ka na. Tatakloban ko na at aking ibubuga na. Kapag tayo po ay nag-first coat, wag po natin kagad kakapalan kasi baka magkaroon ng pinholes. Kumari nga po ay miscoat lamang, medyo malayo yung spray gun sa ating binubugahan. Diyan po nagkakaroon ng pinholes minsan, lagi yung unang buga at ating pinaglawa. Ugaliin din nating mag-drain ng ating air compressor dahil yung tangke ng ating air compressor ay nagkakaroon ng tubig. Hindi naiiwasan na yan ay sumama sa ating pagbubuga kahit na sabihin pa natin na meron tayong water separator. So tubig pa rin yan mahirap matrap. So yan isa sa nagkokos o dahilan kung bakit nagkakaroon minsan ng pinholes. Kapag tayo ay nag-top coat, kailangan minimum of 3 coats. Umari nga po ay 5 coats pataas para ma-achieve po natin yung ganda at kintab ng top coat. At ang kagandahan pa ng makapalang top coat, kapag ito ay nagasgasan ng mababaw lamang, kaya pa itong habulin. Lilihain lang po natin ito ng 2,000 grit, then ibabapping. Yan po ang kagandahan ng makapal po ang top coat. Pag tayo po ay nagta-top coat, mag-i-interval lang po tayo o magkakaroon lang po tayo ng plus off at least 15 minutes bago tayo mag-recoat. So kung meron tayong makakapa na mga butlig o gaspang, pag ito'y natuyo na, pasadahan po natin ang lihang 1,000 grit, then saka po tayo mag-recoat.
Kapag tayo ay nagta-top coat, so ayan, no, hindi maiwasan nagkakaroon ng ganyan, no. Minsan naliliparan kahit nagdilig na ako ng aking paligid, no, diligan ko na ng tubig, pero meron pa rin minsan, no. Kasi nga minsan hindi maiwasan dala-dala ng hangin, kahit mahina yung hangin niya, pero minsan meron pa rin dumadapo. So ayan, malinis naman yung aking top coat. So ang gagawin natin dyan ay huwag natin kagad papatungan. Papasadahan natin ng lihang 1,000 grit para pag-apply ng second coat ay maganda na siya. So ayan na, medyo makintab na. Pero kung mapapansin nyo, yan, meron para mga dumi. Yung minsan mga nagtatanaw kung bakit magaspang yung kanilang pagkakapinis. Yan nga, oh. Hindi naliliha. Ito medyo tuyo na, oh. So pero patuyuin ko pang mabuti. Meron nga pala mga top coat na kapag pinatuyo natin, niliha natin, then pag nirecoat po natin, nagkakaroon po siya ng reaction o nagkakaroon ng kulubot yung ilang portion. Kung tawagin namin ay kulo, no? So kaya mas pinili kong gamitin yung mga walang thinner na urethane top coat. Although na lahat naman ng urethane top coat ay magaganda, makikintab, matitibay, pero maselang pong ibuga. So marami na po ako nagamit na top coat na detailer, talagang magaganda pagka nakalusot po kayo sa reaction. Kailangan po kasi sa pag-apply po ng urethane top coat na detailer, kailangan po yung every 15 minutes lamang magre-recoat na kayo. May plus stop lang po tayo ng 15 minutes. Medyo maselang po siya kapag nakatuyo na. O medyo natagalan, let's say bumilang ng mga ilang oras or either kinabukasan pa binugahan. Hindi naiiwasan. Sa dami ko na pong na-encounter na gano'n, talaga medyo masakit din po sa ulo, lalo't final coat na po ng top coat, saka pa po nagkaroon ng kulo o kulubod. So ito po, tuyo na po. Oh. Sa ibang urethane top coat po to na detailer, delikado po to pagka ni-recoat. Kasi dapat po medyo basa pa pag nag-recoat tayo ng urethane top coat. Urethane top coat po kasi kaya kahit medyo basa pa siya, ay okay lang kasi meron po siya catalyst. Kung i-compare po siya sa acrylic top coat, bago natin i-recoat siya, kailangan tuyong-tuyo po yun. Kasi pagka medyo basa po ang acrylic top coat at yun po ay nabugahan na natin, hindi po nagiging maganda ang tuyo. Nagkokos po siya ng bubbles, pinholes, or hindi siya talaga maganda tuyo, malambot. So ito po, patuyin ko pa maigi para lilihain ko po yung gaspang bago po i-recoat ng top coat.